Attorney, sa ngayon ay ano ang hinihintay natin na upang magkaroon ng kalinawan itong pag-uusap nito. Ganito po, no, ilagay natin sa tamang perspektiba kung saan nagsimula. Nung kahapon, nung Lunes, nagkaroon ng pagpupulang ng ABC para magkaroon na ng eleksyon doon sa miyembro. Ngayon, nung nakita nung grupo ni Mayor Art na wala silang numero, 13 lang sila, lahat na ng pag-railroad ginawa nila, hindi na rin sinunod yung procedure, pinagbigyan na rin kahapon. Ngayon, bigla-bigla, may kaso kasi na abuse of authority si Kapsami, kinasuhan siya ni Kagawad Orit, na meron din naman siya ikinaso. Ngayon, dali-dali, nag-desisyon kanina ang konseho na magkaroon ng quasi ng executive session para patawan ng preventive suspension si Kapitan Sammy Rivera. So, ang dahilan talaga nito, political talaga. Ayaw talaga nila na matuloy ng maayos ang botohan ng ABC na kung saan, alam nila na ang may numero si Kapitan Juninho, 14, sinubukan nilang bilhin yung mga ibang kapitan doon sa 14 na wala namang sumama. Kaya siguro, yung harassment na lang. Katunayan, kababalik na lang ng isang kapitan sa hanay ng grupo ni Kapitan Juninho, si Kapitan Resty Hernandez. Ito naman ngayon nakasunod. At sa katunayan, may kaso ulit ngayon si Kapitan Juninho. Meron din kaso. So wala na katapusan to. Yung ating sangguniang panglungsod, ginagamit na nila yung quasi authority nila to discipline the barangay official para i-harass yung mga kalaban nila sa politika. Hindi na tama eh. Hindi na maganda itong ginagawa. Kaya siguro yung tao, nagtipon-tipon. Nung nalaman ko may pagtitipon dito, ako nakikisa sa kanila. Because as a lawyer, I will not allow na magkaroon ng injustice dito sa syudad natin. Sir, ano mauuwi po ba kung lumabag sila sa batas ay magkakasuhan niyo? Inihanda na po namin, nag-usap kami ni Kapitan Sabi kaya sa telepono, I will be filing a violation of Republic Act 1319, grave abuse of authority and discretion by the Sanggunian. Lahat po ng pipirma doon sa preventive suspension, mula pa po we-establish a pattern already na pagkalaban, sinususpindi nila. And this is a very ripe case for adjudication sa Office of the Ombudsman po. Sir, magiging kamarusan ba sa bilang ng July 5 ito kung mawawala sila? Wala, alam mo, 14 kasi yung bilang ng kapitan out of 27, 14 ang supporter ni Kapitan Juninho, 30 naman ang supporter doon sa grupo ni Mayor Art, no? So siguro, pag natanggalan na talaga ng isa, kaya mangyayari, saan ka naman nakakita ang gusto mong pabotohin sa ABC, yung walang mandato, number 1 kagawad, ginawa na nila yun sa ultimum eh. Kay Lord Jim, sinuspindi nila si Kapitan Resty. Ngayon, inuulit na naman nila. There is already a pattern of abuse na kailangan pigilan na natin. Ang pinagtataka ko, bakit takot na takot paupuin na representante ng mga kapitan, ito si Kapitan Jun Inyon. Sa totoo, nakakalungkot eh. Pag tinignan yung social media ng San Pedro at yung mga tao, we are heavily divided, hating-hati. Nag-aaway ang tao, pati magkakakampi, magkamag-anak, magkakabarangay, magkakaaway. Bukod tangi sa San Pedro, yung dalawang konsyal na pinunuklaman ng COMELEC na dapat pinaupo na, hanggang ngayon hindi nakakaupo, may kaso pa sa Supreme Court. Hinihintay pa. Pinapaupo na ng COMELEC at DILG. Ngayon sa barangay captain naman. So we will make our move. Kung ganun din lang, huwag na lang matuloy na magkaroon ng eleksyon. Hayaan na natin na hold over because this will really be a symbolic fight. Wala na eh. Pang-happy na yung ginagawa sa atin eh. Kung kaya nilang gawin sa mga kapitan niya, happy na gano'n, what more na sa maliliit na tao na walang kakayanang lumaban. Mabuti na lang yung mga tao ngayon nagkakaisa and that is why I am supporting them 100%. Kanina, attorney, ay sinabi niyo kung ikaw ang mayor ay maaaring bumaba kayo upang makausap yung mga tao. Ang ating mayor ba ay walang hindi ba siya bababa upang makausap yung ating mga kababayan na naghihintay sa kanya? Ay, alam po yung opisina nila, may pasilip-silip nga eh. Kung ako po ang mayor, totoo, kahit sinong mayor na matino, o kahit sinong leader na matino, barangay captain, pag may kaguluhan sa lugar niya, harapin mo at kausapin mo yung tao. Being a good father of the city, hindi mo pinag-aaway-away yung mga anak mo, pinagkakasundo-sundo mo. A leader should unite, not divide. So ako nananawagan na come to your senses, maging leader ka, harapin mo yung tao. Patawag mo si Kapitan Sammy, patawag mo si Kagawad Orit, ano bang pinag-aawayan nyo? Ba't hindi kayo magtulong para ayusin yung barangay langgam? Pero what is more disgusting is yung sanggunian na dapat sila ay namumroteksyon sa mga katulad ng kapitan at ng ABC katulad ni Diwa, sila pa yung nangunguna para gipitin yung tingin nila mga kalaban nila sa politika.
Orly, kayo ang sinisingil ng taong bayan, na mayor ng San Pedro. Ano po ang paghahanda niyo sa darating na... Hindi ko po muna iniisip na paglaban. Ang iniisip ko po muna ay pigilan ang injustice at corruption po dito sa lungsod ng San Pedro. Alam po ninyo, we can do our plans, mag-isip tayo na ganito na ang tatakbuhin natin. At the end of the day, it's God's will and it's the will of the people as well. Mensahe mo sa ating mga kababayan na maging kalmado hanggat hindi pa naman lumabas yung pinaka-final na result ako. Nananawagan po ako sa lahat, magkabilang kampo man, na tayo po ay maging kalmado. Nadadaan po yan sa usapan. Bagamat malungkot, hindi lumulutang ang ating liderato, ang ating mayor para pag-usapin at ayusin ang kaguluhan. Ako po ay tumatayo sa inyo at nakikiusap na huwag natin daanin sa init ng ulo at gulo. Maaari po tayong magsalita. We have the freedom of speech. We have the freedom to group together at ipahawatig yung ating kayo. Pero huwag po tayong mananakit at gagawa po ng labag sa batas. Pagtatanggol ko po kayo, nilalaban hanggang sa aking kakayahan. Basta kayo po ay nasa panig ng tama at nasa panig po ng batas.